okra ko ay kinikip ko talaga na dahil gustong-gusto ito ng asawa ko. Paborito niya ang okra. Kaya kinikip ko. Ayan. So ito may hinog na ampalaya, pinapahinog ko yan for the next year. At mayroon pa ako dito malaking malaki. Ito oh, sobrang laki. Yan pinapahinog ko yan at ito, ala! Nakalaglagan na mga nanay. Ala, nakalaglagan na, tanggalin ko na lang pala. So ito oh, bumuka na siya, wala na siyang ano, wala nang laman, nagalaglag na. So ito mga nanay, ang laki oh. Yan pinapahinog ko rin yan. Yan, hala. So ito kuhanin ko na lang kasi baka mamaya bumuka na naman siya at malaglag, no? Ayan. Kasi ito oh, wala na. Wala nang laman. Ayan. Wala na siyang laman. So ayan. Tapos sa baba mayroon pa. Tingnan natin. Ay, kuhanin ko na lang din ito. Parang ako talaga ang makauna mga nanay. Kuhanin ko na lang ito oh. Ayan. Kinuha ko na. Kasi sayang. Pag malaglag na naman siya. Ito hindi pa mga nanay. So mga tomorrow siguro yan. Ito yung sitaw. Kunin ko na rin ito. Ayan. Marami pa doon sa unahan. Kunin ko. So ito nakakuha na naman tayo ng seedling for the next year. Yan sitaw. Ito o marangkada ang ating sili. O ayan. Pangsigang na sili mga nanay o. Ang daming bunga niya mga nanay. Very pretty. Gustong gusto pala nito ang ulan. Ayan. Ayan. So ito rin yung atsyal natin. Ang ganda ng ano, ang ganda ng dahon. Sobrang ganda. At ito harvestin na rin natin. Ayan. O di ba? Lutuin ko yun mamaya for Daddy Tim. Mag-harvest na ako ng malunggay ngayon. Kaso lang, basa ang ano palwa. Mahirap maghimay pag basa. Kaya ang malunggay ko talaga ay inaalagaan ko to, nililinisan ko. Yung mga kulay na, yung mga dahon na yellow, tinatanggal ko yan. Parang maganda siyang tingnan. So ayan. Kailangan na siya harvestin. Lumago talaga siya ng lumago mga kananay, no? Ang aking mga malunggay. So very good. Very good. So itong nasa paso ko na nga malunggay, alam niyo ba, lahat na nagpunta dito na binigyan ko ng malunggay ay binibigyan ko ng tig-iisang ganito. Tig-iisang ganito. So pag uwi nila, mayroon na silang dahon ng malunggay, nag-harvest na sila ng malunggay, pinalahan ko pa ng buto, tapos ayan, pinadalhan ko siya ng tig-iisa sila ng paso. O, di ba? Tapos yung hindi pumunta, gustong pumunta pero ay hindi pinasama kasi daw hindi ko naman daw kilala, pero okay lang naman sa akin kung sumama siya. Pinadalhan ko rin siya ng malunggay at pinadalhan ko rin siya ng ganito. O, diba? So, nag-message siya sa akin, nagpapasalamat. Of course, very welcome. So kahapon, yung binigyan ko nung unan niyang punta dito, binigyan ko siya ng ganito. Ayan. Sabi niya sa akin kasi sabi ko nga ilipat mo sa malaking paso. So lumaki na daw yung malunggay niya, which is that's good, no? So ayan po. Yan, binibigyan ko sila ng tag-iisang paso mga nanay. So biruin nyo. Oh, di ba? Masarap din naman sa pakiramdam mga kananay niya. Tapos na-appreciate din naman nila also, di ba? Kahit na sa paso lang yung mga malunggay, okay, makagulay pa rin tayo. So katulad dito, tinatanggalan ko ng yelong dahon. Ayan. Mag-harvest ako kung wala ng ulan. Kasi pag hinihimay nga ito, ay magkadikit-dikit sa kamay natin. Nakakatuwa talaga ang aking mga malunggay. Grabe ang dahon, ang taba-taba. Man. Oh my God. Sobrang nakakaaliw ang aking mga malunggay. Grabe. Dito oh, sus my God. Sobrang dami ang malunggay ko. Ayan. Ang daming dahon, ang ganda ng dahon. Man, nakakaaliw talaga. Grabe. Dito oh, my God. La, talagang ang dami kong malunggay.
Aliw na aliw talaga ako sa kamunggay ko. Ayan. Sobrang kadami ng malunggay ko. Biruin nyo to yung tinanim ko noon, ang liit-liit. Buto lang yan. Pero tingnan nyo. Ito yun dito ang huli kong tinanim. Pero lumalaki siya. Diba? Huling-huli yan. Ito naman yung alugbati ko, yung pinakahuli kong tinanim. Ayan. Umaba na siya. Pwedeng-pwede na talaga. Makagulay na talaga. Ang laki ng dahon. Ayan o. Ang lago ng aking mga malunggay na kakatsuwa. Ang bilis pala buhayin itong malunggay na tuno. Basta lang mainit talaga ang panahon, ay madali talaga siyang maano. Arriba pila, arriba, arriba, arriba pansopila. Ang ganda ng mga dahon. Yan. Rabing kamungga ni Nanay Jenny. Ay, kakaliw. Sobrang dami. Oh my God. Pumunta ako sa aking backyard at nakita ako ang aking ampalaya ay medyo marami ng bunga. So, nagpitas ako ng aking maluluto. Pero yung iba naman ay pahinugin ko para for the next year na may seeds ako. Every time talaga ako nagtatanim ng ampalaya, sitaw, mayroon talaga akong siniseparate na seeds para for the next year. So, ito naman, simple lang tong luto na to. Kahit sino marunong magluto nito. Lagyan lang ng itlog at sausage na organic. Yun ang ilalagay ko. Igigisa lang siya. Ayaw kong pigaan ng asin kasi gusto kong namnamin ang pait ng ampalaya. Parang, at saka half cook lang talaga siya, no? So, nilagyan ko ng konting garlic, onions, yun lang. Hindi ko na nilagyan kung iba, ano pa. Kasi nga, gusto ko nga yan isalad. Kaso lang, luto ko na lang ng half cook. So, parang masatisfied talaga ang craving ko at maganda naman talaga ang ampalaya sa ating katawan. So, ayan na nga. Yun, simple-simple lang talaga. Ang importante kasi ay presko ang ampalaya natin na tayo ang nagtatanim, wala kung ano-anong nilalagay. Talagang organic siya, no, na inaalagaan lang. Pero alam niyo ba mga kananay, mahirap po magpalaki ng mga pananim na organic kasi andyan talaga yung mga ants ba? So, pero ayan, magpagtiyagaan lang talaga na dahil gusto natin kumain ng ganito na dahil mahal ito pagbibilhin dito sa Amerika. Pumunta ka doon sa Asian store. Ang mahal-mahal yan pagbilhin. Pero kung ikay nagtatanim during summer, kaso lang yung summer namin ay 3 buwan lang. Pero at least sa 1 year, meron talaga tayong nakain na galing sa tanim natin, o diba? So, bunggesius mga kananay, pag magsipag lang talaga tayo, ay mayroon tayong maihahain sa ating hapagkainan. So, ganyan lang po talaga. Nilalagyan ko lang yan ng asin. Gusto ko lang namnamin talaga ang masarap nga yan siya. Anuhin lang, isadad lang siya na hindi nalulutuin. Pero niluto ko pa rin mga kananay, pero half cook lang nga. So, ayan, nilalagay ko na ang itlog. Isang itlog lang nilagay ko. Pwede naman yung lagyan ng maraming itlog, mga kananay. Marami naman kami itlog. Pero isa lang ang nilalagay ko. Kasi nga, ayaw kong damihan yung sahog niya. Kasi gusto ko yung purong-puro talagang, tawag doon, ampalaya. Kasi maganda yan sa dugo natin. Sa mga may diabetes dyan, maganda daw ang ampalaya. Ayan. So, malapit na yung maluto. Ay, luto na yan. Hinahalo-halo ko lang parang hindi masunog sa ilalim. O, tapos maya-maya, ayan po. Tapos maya-maya konti, ating tikman. O, ayan, si Nanay Jenny ay naghain na. Parang tikman niya ang kayang niluluto na kasing pait ng mukha niya. Joke lang mga kananay.
So ngayon, tikman natin mga kananay, no? Sinasadya ko talagang ganito kasi gusto kong namnamin ang pait. Ang pait ng mukha ko. No, ang pait, ang lasa talaga ng ampalaya. Gusto kong namnamin. Half cook lang siya. Namnam ko talaga ang pait mga kananay. Kasi, masustansya ito.